Sabi po ng Office of Civil Defense, malaking tulong sa kaligtasan mula sa epekto ng Bagyong Uwan ang maagap na evacuation. Sa ngayon, pinatututukan daw ni Pangulong Marcos ang kondisyon ng mga evacuee. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ang maagang paglilikas sa mga daraanan ng Bagyong Uwan naging susi para maging ligtas na nakararami sa pananalasa sa kabila ng lakas ng bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, nakatulong din daw na sariwa pa sa alaala ng sambayanan ang trahedyang iniwan ng Bagyong Tino sa Cebu, kung saan mahigit 200 ang namatay. May factor din yung nangyari sa Cebu and our constant drive in issuing the warnings sa ating mga local government units and making sure that they act or implement their preemptive or preparatory activities. Pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaan para alamin ang pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan. Sa pangkalahatan, 426,000 na pamilya ang maagang pinalikas o pinag-preemptive evacuation. Marami ang inaasahang magsisiuwi na sa pagbuti ng lagay ng panahon at paghupa ng baha sa kanilang lugar. Katumbas yan ng 1.4 milyong Pilipino. Pinakamarami nagsilikas sa Bicol Region, mahigit 100,000 pamilya. Pinatututukan ng Pangulo ang kalagayan ng mga nagsilikas sa mahigit 6,000 na evacuation center sa iba't ibang rehiyong naapektuhan ng Bagyong Uwan. Pinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development ang tuloy-tuloy na pagbibigay tulong sa lahat ng mga sinalanta ng bagyo. Ipinag-utos din ng Pangulo sa Department of Health na siguraduhing mayroong mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mabantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Samantala, pinamamadali rin ang pag-aabot ng tulong sa mga bayan ng Kasiguran, Dilasag, Dinalungan at Tipakulaw sa Aurora na isolated. Kabuang 71 na kalsada ang di pa rin madaanan at nagpapatuloy ang mga clearing operations ng DPWH. Mahigit 1,000 bahay ang nasira. Halos 100 sa mga ito totally damaged. Agad na pinasimulan din ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways ang rehabilitation efforts sa mga nasirang kalsada upang hindi maantala ang pagpapadala ng tulong sa anumang panig ng bansa. Patuloy naman ang pagpapabalik ng DICT sa internet service sa maraming lugar. Ang Budget Department naglabas na ng halos 1.7 billion pesos sa pondo para punan ng budget ang Department of Agriculture, DSWD at Philippine Coast Guard na malaki ang papel sa search and rescue operations sa tuwing may ganitong kalamidad. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.